May inihaing ethics complaint laban kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaugnay ito sa budget insertions umano ng si Copa ang namumuno sa House Committee on Appropriations noong 19th Congress. Balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa ethics complaint na inihain ni Navotas City Representative Toby Tiangco, inakusahan niya si Ako Bicol Representative Elizaldico ng paglabag sa konstitusyon, sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at sa mga patakaran ng Kamara. Kaugnay ito ng alegasyong sangkot si Ko sa bilyong-bilyong pisong budget insertions nang si Ko ang chairperson ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress. Mula rin anya na magbukas ang 20th Congress noong July 28. Absent si Ko dahil sa medical reasons, pero wala naman anya itong ipinapakitang medical certificate. Sabi pa ni Tiangco, nakasaad sa Code of Conduct na mga nasa pamahalaan na dapat ay mamuhay sila ng simple. Pero si Ko raw at ang pamilya nito, idinidisplay sa publiko ang marangya nilang lifestyle. Ayon pa kay Tiangco, sa rules ng Kamara, pinagbabawalan ang mga kongresistang tumanggap ng anumang kompensasyon mula sa sinuman at makialam sa anumang bagay na pending sa anumang tanggapan ng gobyerno kung saan pwedeng kailanganin ang aksyon ng kongresista. Pero base anya sa data mula sa DPWH, nakakuha ang SunWest Inc. ng mahigit 86 billion pesos na halaga ng government infrastructure contracts mula 2016 hanggang July 2025, kung saan halos kalahati ng mga proyekto ay nasa Bicol Region na baluarte ni Ko. So napagdugtong-dugtong na natin, 'di ba, sinabi ko na yung proponent napakahalaga nung role na ginagampanan, 'di ba? Sinabi na ni DE Alcantara na pag may na-insert, 'di ba? Meron silang dinideliver na amount, no? Nung una 20%, pangalawa nung later on naging 25%. Sinisika pa namin makuha ang reaksyon ni Ko na dati nang itinanggi ang mga paratang na tumanggap siya ng kickback. Ayon naman kay Ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr., 2 linggo na ang nakararaan nang huli niya makausap si Ko na nooy nasa Amerika pa. May medical check-up pa raw ito roon sa September 24. Tuwing nagkakausap daw sila, lagi raw sinasabi ni Ko na walang basehan ang mga alegasyon at handa raw siyang harapin ang mga ito. Prioridad ng Kamara ngayon ang pagpapasa sa panukalang 2026 budget. Pero hiling ng Ethics Committee, payagan silang magsagawa ng mga pagdinig. This way, we can clear the docket of the Committee on Ethics para kung sakaling may makasuhan man sa ating mga miyembro, handa po rumisponde ang ating committee bago po tayo mag-adjourn. Censure, suspension o expulsion ang posibleng irekomendang parusa ng Ethics Committee na pagtitibayin sa plenaryo. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.